So, good day everyone. So, karon mag-discuss ko sa akong Laboratory 9 or PHP and Database. Tapos na siya CRUD. So, first is yung install ta sa ito SAMP. Tapos, pag naka-install na sa itong SAMP, pira na ito ang control panel niya. So, make sure naka-on inyuhang Apache o MySQL diha. So, sunod, mag-create ng folder. So, na naman tayo folder. Pahin mo na mag-create na folder. Sa sulod sa ito ang SAMP. Kene, Lab 9. So, part 1 na to is maghimo taog database. So, i-search na to ni PHP my admin para ma-open na to. Tapos, mag-create na dari og database. So, in my case, naka-create naman ko og LabDB PHP. So, dari lang siya mag-create. Kene. So, dari sa akong database. Kung naka-create na ka, dari ka sa SQL. So, dari ka mag-query. So, gibutan na ako dya is kene. Tana ko dire. So, kana akong gigamit para sa akong students. So, purpose ana is para ma-store ang student records ug na ID na unique para ma-identify na ko ang each student. Kani. So, in my case na unsa na query na ako na. And then, nagbutang ko og sample records. So, kani. Kaya akong gibutan na sample records. Ana. Para naisulod akong students. So, okay na to. So, kinisulod sa akong database. So, part 2 is dito sa tong code. So, nag-create ko og dbconnect.php. So, ang purpose ani sa dbconnect.php nako is para reusable akong database connection. Tapos, kini, mag-stop ang program if ang connection ma-fails. Kana siya. No. So, kini siya, maka-create ni siya single connection sa akong MySQL database o kato sa akong SAMP, kini. So, mag-prevent po ni siya connection code sa each file. So, di na kailangan ako mag-himo ani sa each file. Kini. Kining host, localhost lamang ta, user nato, and kung nakay pass, and pinaka-importante is kining DB name nato, is LabDB PHP, ana, para mag-connect siya maayos. Next is nag-create ta og readstudents.php. Ana. So, ang purpose ani sa akong readstudent.php para ma-retrieve nato tong tanan student records using sa ato ang select query. Ma-display nato siya sa HTML table. Kani. Tapos maka-unsa na sa dire, maka-provide na ta siya, maka-profile na sa tag edit and delete na link sa each record. Next is naghimo tag add student. So para asa maning atong add student.php. So mag-display ni siya form para maka-enter tag new student data. So use po siya post method para securely na ma-send ang data ug ma-redirect sa ato ang insert.student. Kani. So next kining nato sa atong insert.student. So purpose ani sa code na ni is para ma-receive ang form sa data using post kani. Post
So mag-validate siya field na dili empty o maka-insert siya new student data sa ato ang database. Tapos kini maka-display pud siya og error message pag mali. Next is student.php. So purpose pud ani sa student.php edit that student.php is naka-edit tag student, ba? Normally. So, maka-retrieve tag specific student record nato using sa atong ID from the URL. Tapos, ma-free ang fields sa mga form sa existing na data sa atong database. Mas maka-allow po siya sa user para maka-edit sa ato ang student information. Kini. Edit tag student information. Next is update student.php. So, unsa man ang purpose ani? So, maka-receive na siya updated data sa edit form nato. Kaya sa atong edit.php. Tapos, mag-execute siya og update sa atong SQL query. Tapos, ma-save ang changes sa atong database. Kung maka-confirm siya, update success. Next is natay delete.php. So, maka-retrieve siya student ID using sa atong get method. Tapos, maka-execute po siya og delete SQL query. Ma-delete niya ang student sa ato ang database. Ma-delete po niya ang record sa mga student sa ato ang database. No? So, unsa, next is input handling and security explanation. So, nakita man nato mga get, makita ta get o post. So, unsa man gamit nila ana. So, ang get gani na method. Ang get na method nato, ang pulos ana niya is unsa man, maka-use siya og URLs para ma-edit ug delete nato ato ang data. And para sa atong post naman, para makaunsaw na siya, ang gamit ana niya is para maka-update ug insert sa atong og bagong data sa atong database. So, kini na mga method, mga validation ni sila na maka-prevent sa empty inputs. And ma-prevent nila ang basic errors and SQL injection na discussion. So, next is data sa student dashboard.php. So, dire, maghimo ta dire og CRUD na method para sa atoa himuon. Pero first, i-use natin i-run sa nato ni sila. Ay isabay na nato run diri sa student dashboard.php nato. So, dire naghimo ta og CRUD operation sa student dashboard.php. So, unsa man ang pulos ani? Maka-display siya student sa atong display siya student in one page o maka-show siya total student count using count. And maka-allow siya og searching students by name o maka-integrate ni siya og add, edit, delete operation. So, mag-act na siya as CRUD dashboard nato. So, magamit na nato tanan nato ang himo na mga PHP file. So, tara na ta.
Ana tay student dashboard. So, dere magamit na nato itong gipang-imo ganiha, edit, delete, update, and maka-search ta. So, try na to. Edit na to si Juan de la Cruz. Hawaon na to ang Cruz. Update na to. So, nag-update na siya successfully. So, success. Reload na to. Update siya. And, maka-delete na siya. Maka-delete ta. Pero first, mag-add sa tag student. Tag Marl. And BSIT. Year level is 3. Save na to. And maka-add na successfully. Back ta sa to ang dashboard and nalata. And maka-delete sa ta. Student deleted. Kana. So, tanan na demo na nato ang mga CRUD operations. Try nato ni Marl. So, maka-search siya. So, maura to. Purpose niya.